yan. Sa ngayon po ay hindi po natin nakukuha ang reaksyon ng ating Pangulo dahil napaka-busy po niya. Wow! Kaya hindi mo na naman matagpuan, napaka-busy. Saan busy? Namamasyal? Ha? Saan busy? Nag-i-inaugurate na naman ng mga kung ano-anong katarantaduang proyektong wala namang kwenta. Saan busy si Bongbong? Meron na discover na gaas doon sa Malampaya. Noon pa naman meron yun eh. Walang hiya, hindi na nga natin na hindi na nga natin napalago-lago yan. So, busy. Ba't ganun? Busy si Bongbong pero wala namang output. Ito yung tao na putang ina, pag inuutusan mo, anak, bumili ka ng ganito, mamaya assignment ako eh. Pero putyang ina, hindi naman talaga gumagawa ng assignment, nagjajakol lang. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube Boss D at your service. Kamusta ang buhay-buhay? Another day, another kwentuhan, fake news session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga kupal, animal buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga switik sa Pilipinas, mga salot sa lipunan, putok sa buho, mga hindot, mga palamunin, ipinutok na lang sana sa kumot, mga sintu-sinto, mga baliw, abnoy sa gobyerno, mga sabog at mga bangag, mga batak, mga adik, lahat na, mga pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, mang-uumit, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ano na? Bawi-bawi tayo dahil hindi tayo nakapag-content vlog this past few days. Dahil tayo ay busy because again, January po ang aking birth month. Ang daming bumati sa akin happy birthday. Hindi ko pa birthday. Birthday ko sa katapusan pa. Sa katapusan, batiin nyo ko ulit ha. Tuloy kanina nagdadrive ako ganyan. Tapos naalala ko, sabi ko, February na ba? Kasi alam ko katapusan yung birthday ko. Naalala ko, hindi pa pala. January 20 pa lang pala, January 19. Sabi ko, walang hiya, akala ko February na. Kasi nga, ang daming bumati sa akin nung happy birthday. Pinost ko lang man yung regalo sa akin ng kumparing basti ko. Kayo talaga. Siyempre, hindi naman ako laging nakakapunta ng Davao. Kaya nung nagpunta na ako ng Davao, yung regalo niya sa akin ng Pasko at saka birthday, ibinigay niya na. Kaya pinost ko na. Siyempre, mababa ang EQ ko eh. So ipinost ko na. Kayo naman, binati nyo naman ako kagad. Sabi ko lang sa kanya birthday gift. Di ko naman sinabi birthday ko. Birthday ko sa January 30 pa. 30. January 30. Kaya akala ko tuloy February na pala. Sabi ko hindi pa. February, January pa lang. Ay oo nga pala. Akala ko natapos. Kasi pag natapos yung birthday ko, Pebrero na, panahon na ng mga kulang-kulang. Nagagalit na naman yung mga may birthday ng February dyan. Sabi nila, hindi naman kami kulang-kulang Hindi yun ang ibig sabihin ng kulang-kulang. Hindi naman sinabi yung utak nyo kulang-kulang eh. Kaya kulang-kulang yung February kasi nga hanggang 28 lang. Tapos maswerte ka kapag ka may 29. Ganun. Kayo naman. Pag leap year, di ba may 29 yan? Hindi, 29 lang. Tapos may pag leap year may 30. Tama ba? Basta ganun. Kaya kulang-kulang. Di sinabing kulang-kulang mga utak nyo. Kulang-kulang talaga kayo. Ayun nga. Simulan na natin ang ating bakbakan mga boss. Dahil mahaba itong ating ngayon, ating mga ipi-play na video. Dahil pag-uusapan natin yung walang kwentang hearing. Yung walang kwentang hearing ni Lacson na putang ina parang bulagaan. Parang puro patawa. Inang yan. Ang tagal-tagal na napahinga. Kasi naman, saan ka naman makakita? Ang init-init ng flood control scandal project. Project scandal. Flood control scam. Flood Control Ghost Project Scandal. Tapos, biglang natatandaan ninyo, si Zaldico, dapat aattend sa kanyang hearing via Zoom. Pumayag sila. Tapos biglang dinecline nila. Tapos, pagkatapos nilang i-decline, habang yung tawag dyan, nag-hearing silang walang kakwenta-kwenta, paikot-ikot lang, parang chubibo. Para ka nakasakay sa Ferris wheel, pag ganun lang, putang ina niya, walang pinatutunguhan. Bigla nagsalita si Zaldico. Sabi ni Zaldico na yun nga, naghahatid siya ng mali-maleta. Yun yung unang pasabog niya. Putang inan to si Zaldico. Biglang hindi na sinundan. Tarantado talaga eh.
Alam mo talagang demonyo eh, at magnanakaw talagang hayop eh. Matapos magsalita ng ilan, putyang ina, biglang nawala na naman. Parang nakausap yata, manahimik eh. So anyways, ganun ang nangyari dun. Noong nagsalita na si Zaldico, biglang hininto na yung Blue Ribbon Committee hearing. Biglang wala na, tentatively. Sinabi pa nga ni Sinabi pa nga ni, tawag dito, ni Tulpo Baliw. Sinabi ni Erich Sylvester, oo, yung peking senador, peking Pilipino na senador, yung Mandurugas. O sinabi niya na ititigil na daw dahil wala na daw, tanginan yan. Sabi ko wala pa nagawa, itinigil na dahil daw may ICI na, may ganito eh. Yung ICI nabuwag din para silang mga baliw. 'Di ba? Ang ina niyan. Alam niyo ko si Marcoleta. Kung si Marcoleta ang committee chairman nitong Blue Ribbon Committee na to, malamang may nangyari. Mantakin mo si Pampilo Lacson ang committee chairman. Si Pampilo Lacson ang committee chairman, alam naman natin, merong merong galit yan kay Bong Revilla. Oh, ewan ko kung anong galit dito kay Bong Revilla eh. Dahil yata yung yung ex ng anak niya napunta sa anak ni Bong Revilla. Kaya siguro gigil na gigil ito. Taga Cavite din ito eh. May pangarap din to sa Cavite. Si Ping Lacson, may pangarap yan sa Cavite. Taga Cavite din kasi yan. Gusto rin nilang humalo sa politika dyan. Kasi ang malalakas dyan, Tolentino, Barsaga, Revilla, Remulla. Tsaka yung isa pa eh. O, yun ang mga malalakas dyan. Tapos, dahil taga Cavite to, gusto rin yata nito ng piece of the pie. O, kaya siguro, ganun. Kaya napansin ninyo mga bossing ha. O, ipapakita ko lang tong na to, itong imahe na ito. Ayan. Ayan, napansin ninyo si Bong Revilla kagad yung yung nasasuhan ng Sandigan Bayan. Ito matindi, no bail na naman to ha. Pangit na pangit talaga itong nangyari na ito mga bossing. No bail na naman yung kaso nito ni Revilla. Kung matatandaan natin nung panahon nung kay Leila de Lima, putangin na talaga basta dilawan ang namamayani o talagang salot talaga nung panahon ni Leila de Lima, ganun din ang nangyari. Nadali itong si Jinggoy at saka si Bong Revilla. O na kulong sila sa plunder din, no bail din yon, and after a few years na-dismiss yung kanilang kaso, acquitted po sila. Hindi po sila walang napatunayan na meron silang ninakaw sa pera ng taong bayan. Ang problema, dahil nga ang plunder ay no bail, hindi ka makakalabas hanggat hindi natatapos yung kaso. O so ngayon, eto na naman, dahil dilawan na naman ang mga nakaupo, dilawan na naman ang mga nasa kapangyarihan. Kaya si Lacson, pangalan pa lang Pinky eh. O yung pink, di ba? Unipink, ganun. Yung pink, mga kulay rosas ang brocha. Kulay rosas ang bukas. O ayan, pink. O dilaw din yan. Kunyari lang yan si Pink na lang yan, na walang kinikilingan niya, walang partido kunyari. Pero tumakbo yan under ng Uniteam. Ay hindi pala, ng Alyansa. O dating bumabatikos kay Bongbong, ngayon aso na siya. O siyempre unang tatrabahuhin nila yung mga kalaban nila. Ayan na nga. O taga Cavite, si Lacson, taga Cavite ito. O tapos yung anak nito, yung ex nung anak nito, ex din nung anak niya. May rivalry yata talagang mga Revilla. Oh, but anyways, kidding aside mga bossing ha. Ako sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na, or hindi ko sinasabi sa inyo na si Bong Revilla ay isang ay guilty or not guilty. Hindi ko sinasabi yon. Ang sa akin lang, halatang halata naman. Halatang halata naman mga bossing na si Bong Revilla tinrabaho talaga. Mantakin mo, nauna siyang nakulong sa dami ng pinapangalanan dito sa flood control mess na ito. Sa dami ng pinapangalanan sa flood control scandal na ito, nauna siyang nakulong. Kasi nga, yun yung sinasabi natin na para lang masabi na yung administrasyon na kapag pakulong ng malaking tao, sikat na tao, tapos hindi mo sila pwedeng questionin. Bakit? Kasamahan nila nung nakaraang eleksyon Sasabihin lang nila, paano nyo naman sasabihin na pinersonal namin yan? Ikasama pa nga namin yan. Ikinandidato pa nga namin yan. Ganun din, si Ping Lacson, paano nyo sasabihin sa akin na pinipersonal ko si Bong Revilla? Kasama ko pa nga yan sa alyansa. Ayun na nga, yun ang inyong alibay. Oo, yun ang kanilang alibay, kaya madali nilang i-brush off, madali nilang sabihin na hindi totoo yan. Yung mga issue na pinipersonal or ginawang scapegoat, hindi totoo yan, kasama namin yan nung kampanya Pero magtataka ka, natalo ito si Bong Revilla. Natalo si Bong Revilla, never natalo ito sa eleksyon. Sabi ko nga sa inyo, si Lito Lapid, walang silbi yan Pero hindi natatalo. Ito pa kaya si Bong Revilla, ang Cavite. Diyos mio. Ang Cavite, isa sa pinaka-vote rich na probinsya yan sa buong Pilipinas. Papaanong matatalo yan? At artista pa yan kahit saan ka pumunta na mga liblib na lugar.
kilalang kilala yan. Pucha, nanalo si Bam Aquino, tapos nanalo si Kiko Pangilinan, tapos ito matatalo. Eh kung ang botohan ng pagkasenador ay through popularity, pucha, sobrang sikat nito si alias Pogi ito eh. Si Anak Teting to eh. So alam mo na talagang nilaglag siya doon sa kanilang grupo dahil nga mandurugas itong Comelec di umano. Daming dinugas daw niyan yung Duterte. May petition nga meron ngang sa Supreme Court ang Duterte dahil dinugas sila. Sabi nga mag-manual recount, ayaw eh. Tapos pinagbuburan na kagad daw yung mga yung anong tawag doon, yung image ng mga voting yung mga balota. Mga ballot image. Binura na kagad, di umano. Tapos kaya tingnan mo nilaglag nila ito si Bong Revilla kasi yan talaga ang plano nila. Noong kampanyahan, mga bossing, nung kampanyahan lumabas na yung flood control scandal na yan. Nung kampanyahan pa lang. Kaya namili na sila kung sino ang gagamitin nila bilang scapegoat or bilang fall guy para masabi na yung investigasyon na sinisimulan, merong kumbaga may nahita tayo. Syempre, tayong mga Pilipino, tatanga-tanga din, madaling magpapaniwala dahil ito si Bong Revilla ay may previous na ireklamo. Reklamo lang yun Again, nung nireklamo sila ng plunder, hindi po sila napatunayan na may kasalanan acquitted po sila dyan. Ang tao ay inosente until proven guilty or until proven otherwise. Ito po si Bong Revilla ay hindi na hatulan. Si Jinggoy ganun din. Hindi rin nahatulan si Jinggoy ng Sandigan Bayan. So na-acquit din sila. Kaya nga sila yung pinaka-vulnerable. Again, hindi ko sinasabi na si Bong Revilla ay matino. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Pero ibabagbabasihan mo yung gobyerno ngayon, pagbabasihan mo sa mga nakaraang mga katarantaduang ginawa nila eh. Sabi ko nga sa inyo, ganyan sila para mapatunayan na ikaw ay may kinalaman sa krimen na kahit wala naman, magsasampa sila sa iyo ng kaso, ipakukulong ka nila para magmukha kang guilty. Kahit na yung kaso ongoing pa naman, ginawa kay Bantag, ginawa kay Teves, tinamo si Teves na a-acquit yung kanyang or na-dismiss yung kanyang mga kaso, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinan mo, si Pastor Apollo Kibuloy pinapalabas nila ngayon wanted. Paano wanted diyan? Gago ba kayo? Meron bang wanted na nakakulong at nawaharap sa kaso niya sa Pasig? Hindi ba kayo mga gago? Sumuko nga eh. Kaya siya sumuko kasi he submitted himself sa korte para ipagtanggol yung kanyang sarili. Mga bobo talaga kayo eh. Ginagamit nyo na naman yung mga katarantaduhang mga FBI na yan para lang para lang malihis ang issue ng flood control eh. So bumalik tayo dito kay Bong Revilla, ganun din kay Pangulong Duterte. Tinan mo, pinadala nila doon kahit wala namang ebidensya. Ang ICC nagpahanap ngayon ng mga testigo dahil wala silang matibay na ebidensya. Ang problema, kapag nakakulong ka na, kapag kinasuhan ka na, ang isip kagad ng tao, guilty ka na. Hindi guilty yan para sa akin. Bakit? Kasi nga putangin na yung reputasyon ng gobyerno natin ngayon, yung mga nagpapaandar ng mga korte natin, DOJ, Ombudsman, lahat yan, putya yan, puros tuta ng Malacanang yan eh. Paano mo nga sasabihin tuta ng Malacanang? Hindi naman kalaban ng Malacanang si Bong Revilla, kakampingan nila. Ayun nga yung pinakamagandang alibay nila eh. Napakadali nilang i-deny itong pagtrabaho nila kay Bong Revilla. Gawa ng siya nga yung pinaka-vulnerable sa lahat dahil nagkaroon na siya ng kaso noon eh. Iisipin lang ng tao, ba siya na naman? Ayun na nga eh, isipin yung mabuti, siya na naman, imposible naman. Hindi ka nagnakaw noon, nakulong ka, na-acquit ka, tapos magnanakaw ka ngayon. Nung hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka kung magnanakaw ka pa kaya? Bobo mo naman masyado noon. Ang tanga mo naman noon. Diba? Ulitin natin. Ikaw, nakasuhan ka ng plunder noong panahon ni Pinoy. Nakulong ka, tapos kalaunan, napatunayan na wala kang kasalanan pala talaga. Anong gagawin mo? Unang-unang gagawin mo, magnanakaw ka? Hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka, lalo na kaya kung magnanakaw ka. Gago ka ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, grabe ang ginawa nila dito kay Bong Revilla. Dinaya na nila nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, tinarantado pa nila ng ganito kahudas talaga, walang utang na loob talaga. Tinulungan sila eh. Neto ni Bong Revilla dyan sa Cavite eh. Kaya nga siguro lumabas ito si Lacson eh. At yung iba pa nila mga kasamaan sa alyansa dahil nakatulong si Revilla sa Cavite. Hindi lang sa Cavite sa buong Pilipinas, kilalang kilala to eh. Kaya nga ako naniniwala ako si Philip Salvador natalo, hindi na matatalo yun eh. Sikat na sikat yun eh. Pag nagpupunta kami, nag-iikot kami sa buong Pilipinas, pucha na sikat na sikat yun. Artista to, hindi lang to basta artista. Hindi pa rin tayo nakakaraos doon sa pag-artista sikat. Binoboto natin. Ang dami pa nga sa congressman. Sa congress, ganyan. Mga mayor, ganyan pa rin eh. Ang ibig ko sabihin, itong si Bong Revilla, pucha yan, itinuro lang ito nung Alcantara. Itinuro noong Bernardo. Tandaan ninyo, under oath, sinabi na nung mga yun, hindi totoo yan. Tas bigla nagpunta sa DOJ. Pucha, pagbalik, anak ng tinapay.
Pagbalik, biglang may bago na silang script. Dun sa script nila, biglang nilaglag na. Again nung unang statement nila, wala itong mga to. Pagbalik, may bago na. Nandyan yan si Cheese, nandyan na si Villanueva, si Jinggoy, si Revilla, nandyan na si Nancy Binay, si Grace po. Pucha, kita mo sa dami ng mga pangalan sa dami ng mga pangalan na binanggit, si Bong Revilla lang ang kinulong. Di ba? Bakit si Bong Revilla lang ang kinulong? O, kawawa naman itong mamang to. Imagine ninyo, sabi ko nga sa inyo kung ikaw, pwede kang magkulong ng 10 kriminal. Oo. Or pwede kang, mali pala. Pwede kang magpalaya ng 10 kriminal. Okay lang yun. Pero yung magkulong ka ng isang inosente, maling-mali po yan. I'm not saying he's innocent. Pero ang problema, sa nakikita natin, pucha yan. Bakit siya ang inuna? Ang dami-dami namang mga pinangalanan. Pinangalanan si Romualdez, pinangalanan si Zaldico, pinangalanan si ganito, si ganyan, si congressman ganito. Yung congressman na mga pinagbabanggit ni Diskaya, yan sila Arjo Atayde, at kung sino-sino yung mga congressman na yan, si Roman Romulo sa Pasig. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakulong? Bakit ito si Bong Revilla nakulong kagad? O, hindi ba Hindi ba kayo mag-iisip? Puchang ina, bakit nga naman si Bong Revilla? Ang dami-dami yung hearing nga ng Senado, hindi pa tapos, nakakulong na si Ramon Revilla Jr. Diba? Hindi ka ba magugulat na yung ombudsman tiga Cavite, tapos yung DOJ secretary tiga Cavite din, tapos yung nagkakandak ng Senate inquiry tiga Cavite din, tapos ang una nilang pinakulong tiga Cavite? Anong ibig sabihin yan? Kayo nang mag-connect kasi sabi ko nga sa inyo, grabe ang politika pala talaga sa Cavite. Grabe ang politika dyan, grabe ang political dynasty dyan, at grabe ang agawan ng kapangyarihan pala talaga dyan. And itong mga Revilla na ito sa Cavite, napakaganda ng kanilang record mula sa kanilang vice governor na kapamilya hanggang sa mga congressman. Tandaan ninyo, isa sa mga rason kaya itong si Bong Revilla nilaglag nila nung eleksyon, nung kampanya at nung senatorial race. Alam niyo kung bakit? Yung mga anak niya kasama nung asawa niya hindi pabor doon sa impeachment ni VP Sara. Oh, nagulat ka? Oo. Hindi sila pabor. Tapos may mga tumutunog-tunog sa Cavite kasi may mga hearts sila na green. Kulay naman talaga ng Revilla yung green. Pinagbibintangan sila diyan sa Cavite na maka Duterte. Totoo naman, mga Duterte yan. Kailangan lang naman talaga nilang tumakbo sa alyansa dahil miyembro siya ng Lakas, CMD. Siya yata ang presidente nun kaya ganun, tumakbo siya ron. Pero na-check nila na ito si Bong Revilla, mukhang nilalaro sila. Dahil si Bong Revilla, hindi naman sa hindi naman yan talaga bumabatikos, bumabanat sa mga Duterte. Ayaw nila nun. Kaya ayan ngayon, ginawa siyang sakripisyo. Binibigyan ko lang kayo ng mga hinta bakit ang napili nila, si Ramon Revilla. Okay man lang sa akin, si Ramon Revilla, pero na makasuhan yan. Pero yung ikulong mo kagad yung tao, hindi pa tapos yung mga investigasyon, ang daming mga pangalan na pinagbabanggit. Tapos, ito pang masama, yung Yusek Bernardo Alcantara, tangina sila yung mga magnanakaw dyan. Sila yung mga sobrang daming pera. Ewan ko baka sa sobrang daming pera nila, pinamahagi nila ngayon. Imagine mo, ilang dekada na sila na nandiyan dyan. Si Cabral nga, 45 years na na nasa, tawag dyan? 45 years na si Cabral na nandiyan dyan sa DPWH. At yan din si Alcantara at saka yan si Bernardo na yan. Ibig sabihin, kung nakaraang mga administrasyon pa, ang dami na nilang ninakaw na pera, ang daming ipamimigay niyan, pambabayad niyan para hindi sila makasuhan. True enough, tinan mo, may kaso sila? Wala. Nagipa silang state witness kanina nung hearing, kinuha na sila sa Senado. Ilalagay na sila sa WPP. Hindi yung West Philippine Sea, sa WPP, Witness Protection Program. Putang ina, baka ilagay pa yan dyan sa hotel, sa Okada o kaya sa Soler. O kaya kung saan, the City of Dreams siguro, para makapagsugal pa siya. Tsaka yung mga pera na hindi pa nila nalalabhan, malabhan na nila. Mantakin mo, di ba? Sila yung nagnakaw, sila yung magnanakaw, sila yung sindikato, tapos ang nakulong si Ramon Revilla. Anong grounds? Ghost Project daw, anak ng tinapay yan. Ang dami, tinan mo. Kanina pa lang sa Senado, ina-identify, tinanong yung DPWH. Sir, alin ba kasi sa listahan na yan yung Ghost Project? Hindi pa nila masabi kung ano. Hindi pa nila masabi kung ilan dun sa listahan nila yung Ghost Project. Tapos na-identify nila kagad na yung proyekto na nasa insertion or proponent, itong si Bong Revilla, Ghost Project. Ang bilis naman. Bakit pag kay Revilla, ang bilis? Kakafile lang nito ng ombudsman sa Sandigan Bayan, may warrant of arrest na kagad. Anak ng tinapay. Tapos ang masaklap nito, no bail. Okay man lang sana kung may patas na laban may bailable. Hindi, no bail Walang kawawa naman yung tao. Ilang taon na yung nasayang sa buhay niya nung nakulong yan. Nagbayad ba gobyerno sa kanya?
Hindi ba? Ang tagal na nakulong niyan at saka ni Jinggoy na ibalik ba sa kanila yung mga panahon na nawala? Tapos ngayon, ganun na naman. Ikukulong nyo na naman tong tao, kawawa naman. Hindi ko sinasabi na wala siyang kasalanan, pero dapat patas naman tayo. Lahat ng pangalan sana na inilabas dyan sa mga hearing at lumabas sa mga bibig ng mga resource person, dapat lahat yun nakakulong. Dapat lahat yun pantay-pantay para maubos lahat ng mga putang inang mga politiko, mga magnanakaw. Okay lang sa akin yun eh, kaya lang isang tao lang. Hindi ba kayo nagtataka niyan? Pucha, yan yung Alcantara, yung Yusek Bernardo, malaya sila, naka-witness protection program, naka-aircon yan, 24 oras, may gwardya. Tapos, hearsay lang, walang ebidensya, puro lip service lang, pucha, laway lang ang puhunan. Sila nagkamal ng sandamukal na pera ng taong bayan, tapos laway lang ang puhunan, papayag kayo niyan? Tangina, niloloko tayo ng ano na to, ng mga tarantadong tong mga naghihiring-hiring na to, tong mga nagkakaso-kaso na to. O, hindi ba? Napaka-unfair. Sana maging patas tayo. Mga hayop kayo. O, eto pa, pag-usapan natin, isang mabilis na mabilis lang. Oo, yan, yung impeachment, sabi ni Pulong. O, kasi di ba may impeachment kay Bongbong Marcos. O, may impeachment kay Bongbong Marcos, mga bossing, ha? O, tapos napag-alaman natin kanina, inano natin yan, kinontent natin yan. Napag-alaman natin na hindi pala, putang ina, medyo delikado pala tong impeachment na ito. Kasi nga ang impeachment, meron yan 1 year bago ma-refresh. Kapag ka ang isang impeachment na-dismiss, hindi ka na pwedeng mag-file ng another impeachment, next year na naman. O, so ngayon, may nagsampa ng impeachment. Malaman-laman natin yung nagsampa pala ng impeachment, mga bossing, ay tao din ng mga administrasyon dahil abogado pala ni Lisa Marcos yun doon sa disbarment case niya kay Glenn Chong. Si Glenn Chong, yung isang abogado na sinasabing nandaya itong Marcos na to sa eleksyon. O, yun ang abogado nila. Matakin mo yung abogado nila, yun din na nag-file ng impeachment. Putang ina niyan. Alam mo talagang naggagaguan eh. O, tapos aside from that, tingnan mo, umpisa pa lang lutong Macau na eh. Yung Speaker of the House, umpisa pa lang, kaka-file pa lang. Putsang ina, nagsasalita na siya kagad. Na wala daw siyang makitang malinaw na pwedeng kasuhan ng ma-impeach itong presidenteng gunggong na ito. O, di huling-huli na kagad. Pag-file ng kaso, ito na yung sinasabi ng Kongreso, ibig sabihin yan, madi-dismiss yan, putsang inang yan. O pag na-dismiss yan, o di merong 1 taon na naman na hindi mo pwedeng idemanda ng impeachment yung mga yan. Kaya nga yung mga nagsasabi, di ba? Etong mga gago na to na sila sino ba yung Magno? Si Chelo Magno na sinasabi na, ba't di kayo magsampa? O, ba't kami inaano nyo? Ba't hindi kayo magsampa? Eh, kung di ka ba gago? Ito yung sinasabi natin, may magsasampa ng impeachment, tapos putang ina, malaman-laman mo. Yung nagsampa ng impeachment, kakampi nila, pwede ba yun? Kung kakampi nila nagsampa ng impeachment, ibig sabihin, moro-moro lang yung impeachment, tapos biglang magbibitaw itong ano natin, itong gunggong na aso din ni Romualdez at ni Marcos na si Boji D. Magsasalita siya ng ganyan, sinasabi niya na hindi daw, wala daw siyang makitang rason para ma-impeach ang presidente. O di ibig sabihin, madi-dismiss yan. Tapos, dun sa Committee on Justice sa Congress, putangin na kanino mapupunta yan? Kay Luis Tre. Putak, puro kakampi nila. Kay Luis Tre mapupunta yan. O anong gagawin ni Luis Tre? I-dismiss lang nila yan. O kung hindi man, kunyari pumunta sa plenaryo yan, i-dismiss lang din nila yan. Bakit? Hindi nila yan papabayaan na mapunta sa Senado kasi delikado sila sa Senado eh. Delikado sila. Ito si Ping, putang ina, traidor yan. Si Tito Soto, traidor yan. Magugulat ka na lang sa mga yan. Putsang ina, mga Duterte na naman yan. Pagdating ng 2028, pustahan para na naman mga aso yan. Dumidila na naman sa mga puwet ng mga Duterte. So, dito pa lang, malalaman mo, katarantaduhan na kagad eh. Pero wag ka. Yung articles of impeachment na inilagay nila dyan, malalakas yan. May basihan yan ha. Ngayon, nakatutok ang taong bayan dito sa impeachment na ito. Kapag tinarantado ng Congress yan, putang ina nyo, humanda kayo. Makikita ninyo, baka yan na ang huling pako sa mga ataol ng mga karera ninyo sa politika, mga hayop kayo. Oo, pustahan tayo. Yung ginagawa nyo na yan, putya, yan ang malaking pagkakamali nyo. Yan ang malaking pagkakamali nyo na pinaglaruan nyo yung sistema. Na nag-file kayo ng impeachment. Kung totoo ito, na nag-file kayo ng impeachment para i-dismiss nyo lang, putang ina, yan ang pinakamalaki nyong pagkakamali. Palagay ko kapag ito walang nangyari talaga dito, although, kasi yung mga grounds for impeachment malakas eh. Although kulang, pero malakas eh. Pucha, maniwala kayo kapag ito tinarantado ninyo, nag-file ng impeachment kay VP Sara, tapos yung kay VP Sara tumuloy na naman, putang ina yan, tapos ito, ang daming namatay nung baha. Ang daming perang nanakaw, tapos putsang ina niyan, siya ang pumirma noong GAA 2025 mula 23, 24, 25, siya ang pumipirma. Pinsan niya yung speaker, tapos ang Appropriations Committee chairman aso nila si Saldico. Tapos madi-dismiss niya, putya, humanda kayo. Oo, this is a stern warning. This is not a threat. This is a stern warning. Na kapag pinaglaruan nyo itong sistema ngayon, putya, maniwala, baka dito na gumuho ang Kongreso at Senado, baka dito na kayo mapalitan. O baka talagang pag nagalit yung mga militar na yan, tumalikod sila, magkaroon ng military junta, tapos bigla tayong maging federal, putya, tingnan ninyo. Lalo kayong mga mababaliw. Sige, subukan nyo.
Subukan yung paglaruan para malaman. O isa pang nakikita nila dito na mai-impeach parehas si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara tapos mauupo si Tito Soto. Putsang inang yan, patay. Pag naupo si Tito Soto, putsa araw-araw bulagaan yan. Bulagaan. Oh. Ayan na, napakasabi ko nga ang galing na rin talaga ng ano dahil sa social media, dahil sa mga vloggers, o kita ninyo. Ibinalita ba ng mainstream media yan na itong nagsampa ng kaso na to ay nagsampa ng impeachment ay abogado ni ganito. Ang bobo naman kasi talaga nitong ang bobo rin talaga nitong mga taga Malacanang. Sobrang tanga ninyo. Pwede naman siguro kan dami nyo kasing perang ninakaw eh. Pwede naman siguro ni kayo magbayad ng mga double agent na mga party list diyan eh. Bakit yung pang-abogado ninyo? Hindi ba? Putsang ina, hindi kayo nag-iisip talaga. Yan ang problema eh. Kapag kami pag mga lango, hindi na nakakapag-isip ng matino. O kita ninyo, check kagad. Na-check kagad. Kasi ang nag-file ng impeachment, hindi kilala na party list. Pero malaman-laman nila, putya yung abogado nun, yung nag-file nun, abogado rin nung first lady. O anong katarantaduhan niya? So alam na natin yung mangyayari dito, hindi binabalita ng mainstream media. Buti na lang may social media. Buti na lang nagsalita si Pulong. Buti na lang magaling mag-research ang mga Duterte supporter. Nalaman nila, putsang ina, umpisa pa lang. Yung eroplano nila, palipad pa lang, sumabog na. Oh, wala na. Paktay na kagad. Salig na kagad ang tama. Putsa yan. O sige na, pakinggan natin. Etong ano na to. Etong balitang ito. O yan ba? Yung kay Bonoan, hindi muna yan. O ito muna. Unahin natin dito. O sa litanya ni Pinky. O talagang lalaking lalaki. O play. Let this serve as a warning to skeptics, detractors, and hijackers who exploit the vulnerabilities and anger of our people to deepen the fault lines of our nation during these trying times. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Wala nga ebidensya, wala kang wala kang nakakasuhan eh. Si Revilla nga lang yung tinrabaho nyo eh. Maka-arte ka, kala mo naman kagandahan ka. Ano ba make-up mo? Arte nito. Lalaki daw siya. May lalaki bang ganyan? Ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee. Wala naman talaga silbi, inutil naman talaga eh. Putsang ina, ano na ba napatunayan nyo? Ano na ba nangyari? Wala pa rin naman. Oh, may napakulong na ba kayo? Napakulong nyo na ba? Napatawag nyo man lang ba dyan si Martin Romualdez? Oh, hindi naman eh. Tangina nung silbi niyan. Wala naman talaga eh. Pasensya na, Senator Ping. Pero yun talaga tingin namin. Ang tagal-tagal na yan. Hindi ba? Ilang hearing na yan. Putya, paikot-ikot lang. Is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings. Oo, yung mga Pilipino naka-follow, naka-monitor. Alam na nila Ping ang style mo. Alam na nila na pinagtatakpan mo lang talaga yung mga malalaking tao. Na wala ka talagang balak. Ikaw na mismo nagsabi, wala kang nakitang connect kay Martin Romualdez. Sinasabi na nga dyan, si Martin Romualdez, wala pa rin connect kay Martin Romualdez. O yung kay Senator Bong Revilla, kala Chis Escudero, kala Villanueva, lahat yan, puros yaw-yaw lang, wala namang ebidensya. Pero sila yung una mong pinakakasuhan. Anong klase yan? O, walang nangyari, Ping. Huwag mong lokohin yung sarili mo na nakasubaybay ang tao at tuwan-tuwa sila sa'yo. Tingnan mo yung mga comment section, puros pangpapakyo sa'yo. And participated in the trillion peso march. Trillion peso march, yun pa yung inano mo. Tarantado ka ba? Nakita mo yung ilang gaano karami yung Iglesia ni Cristo doon sa Maynila, 2 milyon mahigit 3 milyon. Plus yung mga nagrally sa iba't ibang mga lugar, sa Liwasang Bonifacio, diyan sa may People Power Monument. Gaano karami yan? Yung pa talaga ang kinut mo, yung nilangaw. Yung nilangaw na trillion peso march, putang ina nyo, wala pa sila 1,000. Dilawang ka talaga, Ping. Putang ina, dilawang ka talaga. Dito talaga ako naniniwala na ito si Ping, dilawan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Bong Revilla, sino nagpakulong kay Bong Revilla noong kay Napoles? Dilawan, si Leila de Lima. O ngayon, pinakulong na naman siya, nitong dilawan na to, na si Ping. The clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became aware and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings and the media. Oy, media na, taga mo, nagpasalamat pa sa media. Oy, paano? Kasama niya yung media na nagpopropaganda. Paano? Merong hinala ang taong bayan ng media bayaran. Oh, 'di ba? Lahat ng binabalita ng media puros mga kalaban ng administrasyon. Okay, nagpapasalamat siya sa media, diyan pa lang Ping bagsak ka na eh. Serve as a powerful tool in bringing to the households, eateries, barbers. Sa tingin mo, yung mga eateries, mga barbershop nanonood pa sa media, tanga. Wala na, vlogger na pinapanood ng mga yan. Tingnan nyo yung views namin compared sa views ng mga mainstream media kupal na yan.
May mga pera pa yan, nakaboost pa yung mga ano niyan, may mga production team pa yan, may mga editors yan at kung ano-ano, isang kumpanya yan. Kami one-man army kami. O tingnan mo, yung views ni Banat Bay, kumpara mo sa views ng lahat ng mga mainstream media. O tingnan ninyo yung engagement ko sa Facebook, engagement ni Sir Jack sa Facebook ni Banat Bay. Kumpara nyo sa mainstream media. Wala na nanonood sa media dahil mga sinungaling mga bayaran yan. Lahat yan puros mga propagandista katulad mo kaya pinasasalamatan mo. staffs, etc. The details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Tangina, bading. Bading. Tangina, shut the F up. Tangina, ano ka, millennial ka? Ha? Tanginang yan. Kung ako yan, kung si ano yan, kung si PRRD yan, to all my detractors, fuck you. Putang ina nyo. Ganon pag lalaki ka. Hindi yung shut the F up. Pukin ang ina nyo. At ginaganon-ganon pa yung leeg mo. Para talagang kumbinsidong lalaki ka. Kaya ka tinatawag na bakla eh. Pucha, bukod sa wala ka ng bayag, pucha, itong mga ganitong style mo, ano mo na yan, sisantihin mo na yung ano mo. Sabihin mo, shut the fuck up. Anong shut the F up? Putang ina yan. Ano ka ba, gets? Pucha, sabi ko nga eh, general, tapos senador. May siga bang ganyan? Shut the F up? Tangina, si Beyonce ka? Ha? Si Mariah Carey ka? Anak ng tinapay kaping? Pucha, yan lang? Feeling mo, lalaki-lalaki ka na dyan. Dito naman tayo susunod. Bading na bading sa'yo. Yung impeachment ni Bongbong Marcos. Panoorin ninyo yung sasabihin nito ni Auntie Claire. Puchang ina niyan. Sa ngayon po ay hindi po natin nakukuha ang reaksyon ng ating Pangulo dahil napaka-busy po niya. Wow! Tangina, hindi mo na naman matagpuan. Napaka-busy. Saan busy? Namamasyal? Saan busy? Nag-i-inaugurate na naman ng mga kung ano-anong katarantaduang proyektong wala namang kwenta. Saan busy si Bongbong? Meron na discover na gaas doon sa Malampaya. Noon pa naman meron yun eh. Walang hiya, hindi na nga natin hindi na nga natin napalago-lago yan. So, busy. Ba't ganun? Busy si Bongbong pero wala namang output. Ito yung tao na putang ina, pag inuutusan mo, anak, bumili ka ng ganito, mamaya, assignment ako eh. Pero putang ina, hindi naman talaga gumagawa ng assignment, nagjajakol lang. Di ba? Pucha, yung busy daw. Busy saan? Saan ka naman makita busy tapos walang project na walang magandang nangyayari sa Pilipinas? Busy. Putang ina niyan. Saan ka na naman busy? Kung ano na naman ginagawa mo, nagko-concert ka na, videoke ka na naman ng videoke ha. Tangiwi ka na ng iwi. Sabi ko nga sa inyo eh, ito si Bongbong, wala nang kontrol sa panga niya eh. Paano magkakakontrol ito sa bayan natin Pilipinas, sa problema ng Pilipinas, kung yung panga niya hindi niya makontrol? Walang hiya talaga naman Unang-una po ay siya po ay nagbigay ng statement tungkol sa magandang balita patungkol dito sa Malampaya. Dinedman nila kagad. Dinedman nila. Yung impeachment, wala silang masabi. Alam mo kung bakit? Hindi nila ini-expect na yung impeachment na yan, putsang mache-check bago pa man lumipad, putsang ina tinirador na ng mga Duterte. Sabi putang ina nyo, lolokohin nyo yung taong bayan. Binisto kagad sila Kaya wala siyang meron sana silang mga statement na nakahanda na Kaya lang, putsang ina niya, nabisto yung impeachment ang sponsor or ang nag-file ng impeachment, abogado ng asawa niya. Tapos, putsang ina, si Boji D, dinicline kagad. Tapos si Sandro Marcos, majority floor leader pa. Tayo na, paano magpupustro yung hayop na na yan? Na impeachment na yan. Tapos yung Committee on Justice, putya si Luis Tre pa. Wala yan, wala mangyayari diyan, putang ina niyan, sabi ko nga Kaya nga gulat na gulat din sila, puta shit. Kasi dapat ang play nun, di syempre may magi-impeachment. Malalakas yung grounds for impeachment. Tapos ang media pasasabugin yan, impeachment, wow. Tapos ang mga congressman, kunyari, nagsalita rin ng DOJ na we will treat it fairly, mga ganun. So ganun ang gagawin nila, we treat it fairly, padadaanin nila sa proseso, yung sinabi ng Supreme Court na hindi nila dinaanan. Tapos kunyari, didinggin yan dyan sa plenaryo, tapos biglang magbobotohan, walang boboto, konti lang, mga siguro 30% lang yung mga boboto, tapos 70% yung hindi boboto pabor sa impeachment. Di ba? May statement sila, na-check kagad. Umpisa pa lang, na-check na. Umpisa pa lang, putya, ine-expect na ng tao na moro-moro yung pagsasampa ng impeachment. Putya, wala na.
Oh, alam mo sagot? O, ano masasabi niyo sa impeachment? Putsang na imposibleng wala siyang sagot. Tatawagan mo yan, sir, may nag-file po ng impeachment sa inyo. O di syempre, umpisan po, ano pa lang yan, sasagot na yan. I will wait for whatever, whatever the result of that. Let due process. Di ba mga ganun yan eh. Babayaan natin ang due process. Dumaan yan sa tamang proseso. We'll see. I know that the Filipinos trusts me. Saka makakita ng negative 13 trust rating tapos putang ina hindi mai-impeach. Pustahan tayo, putang ina, yari talaga kayo mga congressman kayo. Oh, maniwala kayo. Negative 30 ang trust rating. Lahat ng Pilipino galit tapos kayong mga boses ng Pilipino, putay pagtatanggol niyo si Bongbong. Exposed kayo. Again, ginawa nila itong pagpa-file ng impeachment na ito para ma-dismiss ito at 1 taon na hindi ma-file ng impeachment si BBM. Tapos, next year, sa impeachment ulit, iba na, wala na yung grounds for impeachment na yung nilagay nila dito, malakas eh. O, syempre, hindi na gumana. Yung grounds for impeachment na yan, o di wala na. Sasabihin nila, double whammy na yan. Double jeopardy na yan. O, hindi nga sumut yan eh. Noong nakaraan eh, parehas, tas ngayon yun din. Parehas lang na, na grounds for impeachment, ang ipapasa nyo, hindi rin lulusot yan. Hindi ba katarantaduhan to, putang ina, niloloko tayo ng mga hinayupak na ito. So wala silang sagot kasi di nila ini-expect na machi-check kagad yung katarantaduhan nila. Lokohin nyo lelang nyo. Lokohin nyo mga lola nyo pero wag kami. Oh. Ito sabi wala daw basihan. Oh, play natin. Wala daw basihan eh. Complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon pa lang naniniwala Palasyo na wala itong basehan. Live mula sa TV5 Media Center nung sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, may public events ang Pangulo ngayong araw, may nabanggit pa siya tungkol dito sa impeachment complaint. Alam mo, GD, business as usual si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sinimulan niya nga ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-i-issue ng isang video message kung saan inanunsyo nga niya itong nadiskubre na natural gas dyan sa Malampaya Field. Matapos niyan, dumiretso siya at personal na nagtungo dyan sa Antique para pangunahan yung inaugurasyon nitong ang sinasabing Antique Airport na nag-expand para ma-accommodate. Ayun na lulugo-lugo na. O tayo na, parang bagong gising. Baka wala pa ang tulog yan. Putang ina yung katawan na yan. Konti na lang, bibigay na. Sige, tangina, suyop pa. Kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon pa As usual, si Pangulong Bongbong Marcos, Antique Airport na nag-expand para ma-accommodate yung mas maraming seating capacity, passengers at tourists dyan sa probinsya bago siya dumiretso dyan sa Negros Occidental para doon sa pagpapasinaya naman ng water treatment plant. At sa lahat ng event na yan, kahit isa dyan, walang na-mention si Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Gayunman, ngayong hapon, nagsalita na rin ng Malacanang tungkol dito sa inihaing impeachment laban sa Pangulo at dito binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nirerespeto nila itong impeachment case dahil bahagi raw ito na Yan yung ano nila eh. Respeto, bahagi ito ng demokrasya, bla bla bla. Putya, na-check sila kagad. Tang ina nyo, kala nyo makakaisa kayo sa amin na ulul. Pwede nyo lokohin tong mga ulul na mga kupal na mga media na to. Pwede nyo silang bayaran para ibalita pabor sa inyo. Pero putang ina nyo, mapapahama kayo sa amin. Oo, kaya insecure na mainstream media sa amin. Putya, mantakin mo. Pare-parehas lang kaming may mic, pare-parehas lang kaming wala kaming prangkisa, putyang ina niyan. Kaya wala silang hawak sa mga liig namin. Kaya meron kaming laya na sabihin ang gusto namin sabihin sa ilalim ng freedom of expression. Ang ina nyo kayo, wala na kayong freedom of expression, tumaputang ina media na to, walang freedom of the press dyan. Wala nang freedom mga yan, may mga tali sa liig yan, putang ina lahat yan, hawak ni Romualdez tsaka ni Marcos, bayad lahat mga puki ng ina niyan. Di umano. Di umano baka tayo, demanda tayo liable itong mga hayop na ito. Tang ina nyo, fuck you. ng democratic process base sa ating konstitusyon. At umaasa rin sila at nagtitiwala na gagawin ng mga miyembro ng House of Representatives ang kanilang mga tungkulin ng may integridad at katapatan. At bagamat Yan talaga yung unang ano nila eh. Kaya nung tinanong si Claire Castro kanina, wala siyang sagot. Wala kaming kasi busy siya eh. Akala ko ba busy siya? Bakit may sagot na ngayon? Kanina wala. Tangina, nakapag-prepare kasi yan talaga yung sasabihin nila. Oo. Ano yan? Demokrasya yan. Pabayaan natin umandar ang proseso. Mataas ang ating tiwala sa taong bayan na hindi sila papayag na ma-impeach si Pangulo dahil nagtatrabaho ng marangal, kanito ganyan. Ganun talaga eh. Kaya lang na-check eh. Putsang ina niyan. Bobo eh. Hindi ba naman mga tanga? Mantakin mo pinag-file nila ng kaso ng impeachment. Putsang ina. Pinag-file nila ng impeachment. Putang ina ka-alyado nila. Saan ka naman? Ano yan? Tanga lang. Yan yung sinasabi ko media, ang hirap-hirap ng posisyon nyo tapos putyang ina, ibibisto lang kayo. Tapos ibabalita nyo pa rin kahit nabistado na kasi nga, putang ina, ching 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 ching. Busog-lusog ang mga hudas. Tulong nga daw ang proseso. Tuloy-tuloy lang daw sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag. At Tarantado. Hindi lang ba sasagot, paliwanag, putang ina. Kailangan merong hearing tungkol diyan. Sinasabi mo pag nasagot mo okay na. Tanga. masasabi natin, Abogado na turinga. Hindi pwedeng basta sagot sa tamang forum. Yun ang ano dyan. Sa impeachment court ka magpaliwanag, ganun, kung talagang ano ka. O katulad ni Inday Sara, I'm ready for impeachment. I've been longing for a bloodbath. Di ba yung sinasabi ni Inday, putsang ina niyan, tas kayo iwas kagad, ngayon pa lang iwas kagad. Sinasabi nyo, alam namin ang ginagawa namin. We know na ang Pangulo ay walang ginawang kasalanan. So go ahead, impeach yan. Impeachment is political. Go ahead, we have all the documents to prove na wala kaming ninakaw sa gobyerno. O, di ba? Dapat ganun. sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi nating ito ay walang basehan. Ang Pangulo po ay naniniwala Ina mo, base sa inyong sinabi. May basihan yun. Sinabi ng base. Base sa iyong sinabi, wala itong basihan. Tanga. Bobo talaga tong spokesperson na ito eh. Base sa kanilang sinabi, wala itong basihan. May basihan, tanga. Pwede ba namang walang basihan yan? Kung walang basihan yan, hindi sana, hindi itinanggap ng Kongreso yan. May basihan eh. O, alam mo kung ano yung mga basihan. Yung sa GAA, yung pagbuo mo ng ICC, pagprotekta sa mga kaalyado mo, doon sa ICC, yung sa ICC, pagpapadala nyo kay Pangulo. Yung malversation, public trust, mga ganyan. Yun yung basihan. Pero sasabihin mo walang basihan, gago. Walang basihan yan. Hindi sana, hindi naging impeachment complaint yan. Ano yun? Nag-file sila impeachment? Wala lang. Tanga. Yung blatter nga hingang ka ng basihan eh. Bakit ka nagpapablatter? Tapos sasabihin mo walang basihan. Tangin na to si Claire Castro talaga. Utak. Ano talaga eh. Imburnal talaga to eh. Siguro pinanganak to sa sa kubeta. Akala nung magulang niya tais siya. na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. At Maricel, yung mga binabanggit na grounds for impeachment na sinampan itong nagsampa nga sila Attorney De Jesus, may ipahayag ba Malacanang tungkol dito? Alam mo, Gigi, sinabi nga ni Yusek Castro na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o kopya nitong impeachment complaint na inihain kay PBBM. Gayunman, lahat daw ng mga issue na lumabas dito, yung mga grounds na sinasabing for impeachment against the President, nasagot na raw yan, matagal na ng Malacanang. Kabilang na nga dyan yung issue tungkol doon sa sinasabing pangingitnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasagot na yan. Nakapagsinungaling na. Ang tanong, magfa-fly ba yan sa tamang forum? Baka, pag kayo lang, gagana yan. Kapano, kita mo si Claire, mukhang baliw. Yung nakanganga na naman. Ganyan daw yung mga klase ko pag nakanganga, mga mababaho bibig niyan. Bukod sa mababaho bibig, mga walang alam yan. Inuuod ang mga utak niyan eh. Pag mga ganyan nakanganga, sa media, gagana yun. Pero kasi tanga kayo eh. Di ba kayo yung mga yan, sila yan eh. Yung mga taga GMA yan, TV5, sila yung mga panel. Kung ano yung sabihin nito ni Claire Castro, tinatanggap na lang ng mga ulol na yan. Hindi nila dinidebate si Claire Castro, hindi sila nagtatanong ng mga critical na mga katanungan. Hindi nila kinokorek si Claire Castro sa mga katarantaduang pinagsasasabi niya kasi busog. Busog eh. Tinan mo nung panahon ni Pangulong Duterte, nakikipagdebate si Pangulong Duterte doon sa mga reporter. Sila Doris Bigornia, grabe yan. Pero talagang kinokorek nila si Duterte nakikipaglaban talaga sa kanila. Pucha, ngayon hindi eh. Pag nagsalita na yung palas, yung si Claire Castro, tahimik na sila. Hindi na nila, naman, mali yung sinasabi nyo. Wala nang ganun eh. Di ba? Style nyo bulok. Yung sinasabing paggamit ng illegal substance, yung mga issues on corruption, lahat daw yan sinagot na ng Malacanang. Illegal substance, puchang inang yan. Hair follicle test. Yun lang makakasagot dyan. Hindi masasagot ng basta denial lang yan. Hindi mo pwedeng mag-deny ka lang, that's it. Hindi, kailangan mo magpakita ng pruweba na yung kanilang haka-haka ay hindi totoo. Abogado, kailangan mo ng strong evidence. Wala ka namang evidence, puro yak-yak lang. Paano mo sasabihin walang basihan yan? Isa o dalawa lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH noong kalihim pa si Bunuan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na sinusumite sa planning stage ng proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We will have to investigate. And to Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinabit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage
and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Start. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagilian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Ayon kay Lacson, kung mali-mali ang coordinates na sinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, i-report na ghost. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Ayon kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, sinabihan daw niya ang Katulad nito, yung kay Bonoan. Katulad niyang kay Bonoan, mga bossing. Ano yan, ang tagal na nawala niyan o biglang umuwi. Tiyangin na kasi magkakaroon ng hearing. Paano naman tayo makasiguro na yung mga itinanong sa kanya hindi nag-leak para alam. Sabi ko nga sa inyo, ang tagal na rehearsal nun. Oo, tiyangin lang yan. Siyempre, ito yung mga itatanong sa'yo ha. Ito yung mga isasagot mo ha. Mapapagalitan ka lang kunyari ha. Deny ka lang ha. Saan ka makakita? May akusasyon sa kanya. May mga nagsusumbong, deny ng deny. Putsang inatinan mo. Nauna pa nakulong si Ramon Revilla Jr. kaysa sa kanya. Sila ang mga demonyo at mga magnanakaw sa DPWH. Sila ang may kasalanan dito sa mga ghost projects na ito. Bigay pa ng wrong coordinates ha. Tapos malaya, nakakapag-abroad ba? Saan ka pa? 'Di ba si Bong Revilla, nakakulong na, ikukulong na, tapos anak ng tinapay itong si Bernardo, itong si Bonoan, itong kung sino-sino mga hudas na ito, nakalaya pa. Nasaan ang hustisya diyan? ibang opisyal ng DPWH na maling coordinates ang naipasa. Malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos ng planning kasi minsan po sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog eh. So yun po, kailangang maging sakto. Paliwanag ngayon ni Bonoan sa mali-maling coordinates ng flood control projects na naibigay sa Pangulo, umasa lang siya sa datos na galing sa opisina ni yumaong DPWH Yusek Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dagdag ni Bonoan, sa planning coordinates na binigay nila, ang nakalagay lang ay bayan at probinsya kung saan ilalagay ang proyekto. Marami pa naman daw silang binigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office ang magpapatupad, contractor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yun, Region 3 lang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bonoan ang report at doon na nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong nireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District. Dahil naman mali-mali nga ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan na naman daw umulit ng ahensya. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya sa huli, nasayang lang ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Para ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Mel, 6 na oras na at nagpapatuloy pa rin ngayon yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pinayagan naman na ng komite na ibigay yung kustodiya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice dahil dito nga siya nakadetain sa Senado matapos ma-cite in contempt mula pa noong Setyembre. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Ngayon. Ano masasabi niyo doon? Ina niya, naging moro-moro na. Sabi ko nga sa inyo, ano nangyari sa hearing ngayon? May bago bang nakulong? May bago bang ipakukulong? Ito ba si Bonoan? Sa tagal silang pinaglaruan? Na-contempt man lang ba? Hindi. Yan yung sinasabi natin. Yan. Ito, pakinggan naman natin tong isa pa. Yung kay General Torre. Bakit nakikialam na naman tong general na pinaglisa uling na marumi? Uling na marumi pa.
anticipated Cabral files, so we can listen to Congressman Leandro Leviste para lang to just get this out of the way. Yusek Bernardo, naikwento ninyo na noong nagsisikay ng sanctuary, nagulat kayo na biglang sumulpot si General Nick Torre. Kindly explain to us kung ano yung circumstances. Yes po, Mr. Chair. When I was implicated po dito sa flood control, I immediately sought the advice po of the spiritual sector. I mean, lumapit po ako sa kanila, sa simbahan, at humingi po ako ng protection at sanctuary. Ngayon, nung humingi po ako ng sanctuary, after my first testimony po dito, nung nag-testify po ako nung, I think that was September 25. Ang ina mo. Hingi ka ng sanktuaryo sa sa simbahan, tarantado ka, demonyo ka. Simbahan dapat sa impyerno ka humingi ng sanktuaryo, putang ina ka. Mga satanas tong mga hayop na ito. Ang daming ninakaw sa bayang Pilipinas na ito, mga punyeta na ito, maniwala kayo. Tapos sila pa yung bida, sila pa yung santo. Pucha, ganyan na ganyan sila. Ganyan ang ginagawa nila kay Kian de los Santos eh. Yung Kian de los Santos, ang patron ng lahat ng mga adik. Ang ganito rin to, bait-baitan. Ba't mo bait-baitan? Bilyong-bilyong pera ang ninakaw ninyo sa taong bayan. Ang daming namatay. Tapos tinanggap ka ng simbahan. Kung ako may-ari ng simbahan, baka sinapakpak kita eh. Baka tinusok ko yung mata mo eh. Tangina kang kapal ng mukha mo. Nagnakaw ka sa taong bayan, pinatay mo yung mga tao sa baha. Tapos may gana ka pang kumuha ng sanktuaryo sa simbahan. Kaya nga sabi ko nakakahiya, nakakadiri talaga simbahang Katoliko eh. Tangina puro kriminal ang mga kinakanlong ng mga buwaka ng ina eh. Lagi niyong tatandaan itong hayop na itong pinakamayaman na Yusek sa buong mundo. Ang daming pera nito, sa tagal nito, dyan. At noon niya pag ginagawa yan, hindi lang ngayon hindi lang 22, 23, 24. Kung gano'n na siya katagal dyan sa posisyon na yan, ginagawa niya na yan. Oo, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi lang nila masyadong nagawa, pero marami pa rin nanakaw mga yan. Dahil mga sindikato yan sumusubok yan. Lahat ng administrasyon, putang ina nakatanim yung mga ulol na yan. Sila ang nagpapatupad ng scheme ng pagnanakaw ng DPWH. For the longest time, yung DPWH, source of corruption na yan. Panahon pa ni Pinoy, Gloria, ERAP, FBR, hanggang kay Duterte. Source of corruption niya, putang inang ahensya na yung bulok yan. Tapos sa tagal na nandiyan yan, sa ilang presidente siguro pinagsilbihan nitong ulaga na ito. Ang yaman na nito. Sabi ko sa inyo, pera ang dinadala nila sa kasino. Dadalhin nila yung mali-malitang pera, bibili sila ng pitsa, magsusugal sila ng 10 milyon. Halimbawa, ipapatalo nila yon. Yun na yung komisyon nung yung kasino na yun kasi mag-i-issue ang kasino sa kanila ng cheque na i-encash nila or i-deposit nila sa mga bangko. Malinis na yun dahil galing sa kasino eh. Lalabas na winnings yun. O magbabayad lang sila ng buwis sa sa pagsusugal pero malinis na yun, hindi na galing sa pera ng taong bayan yun. Yun ang ginagawa niyan for the longest time, daming perang kinuha niyan tapos magpapasaklolo ka sa simbahan. Dapat nagpasaklolo ka sa impyerno, sinunog sana yung kaluluwa mo, ginawa ka sana ng panggatong dun. Pagkaraan po noon, medyo naka-feel na po ako ng hindi maganda sa pakiramdam ko ay Talagang makaka-feel ka ng hindi maganda, nandoon ka sa simbahan, demonyo ka eh. Pag demonyo ka, hindi ka talaga makaka-feel na safe ka at maganda yung yung kinalalagyan mo doon, tarantado. po ng problema ako sa security. Siyempre, nakikita ka ni Lord eh. Satanas to, ba't nandito sa tatahanan ko? Sunugin yan. Kaya ka makaka-feel talaga ng pagkabalisa. Sa family ko. So, isa pong kaibigan ang nagmalasakit sa akin na kumbaga lumapit po at dumirekta po sa isang religious, isang respected priest. Ngayon, nung lumapit po ako sa kanya at nakipag-usap po ay... Sino na naman yung respected priest na yan? Yung parang nagsasalsal ba yan? Si Pater Flavi ba yan? Ay, walang respeto dyan. Jakulero yan eh. Paano mo respeto yan? Nagkaroon po sila ng parang sinasabi tutulungan po ako sa isang safe house wherein I was invited and with my family po, sinama ko po doon sa safe house. Sa isang safe house po, sinama ko po yung 3 anak ko. At sinama ko pa nga po yung aking lawyer eh. Kasi gusto ko pong malaman talaga yung pinaka, ilalagay na ako sa safe house. So, during the time po, medyo nagkakaroon po ako ng takot at pati yung pamilya ko. So, pumunta po kami sa lugar na isang tinuro sa aming safe house. And during the time po, nung dumating po ako doon, ay of course, nandun po yung priest na kausap ko. At nung dumating po kami doon, ay namangha po ako, nandun si General Torre. So, nung nandun po si General Torre, of course, alam ko naman po na during the time, he was already on floating status. But he was still a 4-star general during the time. Kaya lamang wala na po siya sa role ng PNP.
So nakita ko nga po may patrol pa doon sa labas ng safe house eh. Doon sa malayo po doon, hindi naman po malapit. So sinama ko po yung aking 3 anak at kasama po yung aking abogado at kasama po yung priest. Nag-discuss po kami regarding security issues. Kasi po yun lang naman po yung purpose ko eh, for to secure my family and myself doon po sa lugar. But nung malaunan po, he told me about the restrictions of yung pong mga bagay na pwedeng gawin sa safe house, mga hindi dapat gawin. So nagkaroon po ako ng nag-iisip po ako noon. Sabi ko, siyempre, I need to consult with my family kasi 3 anak ko lang po yung kasama ko doon. So nung nagpaalam po ako because during the time po, I'll be having my... Di ba ang galing? Yung kawatan, yung demonyo, yung magnanakaw, yung membro ng sindikato, po, tsaka na pinagkukwento pa. Sabi ko nga sa inyo, itong hearing ni Lacson, mukha ng tanga eh. Mukha ng tanga. Tatanong mo lang naman dito eh kung bakit nandun si ba't nandun si Torre? Putsang na pinaikot-ikot pa eh kasi nagpunta ako sa simbahan. Mabait akong tao. Tangina niyan, ginawang santo na naman ni Ping Lacson. Kung ako sabihin ko, anday mong pasakalye. Ang tanong ko sa'yo, bakit nandoon si Torre? Yun lang sagutin mo. Ang dami mong pang ini-istorya eh. Putsang halatang halata talaga to si Ping. Ewan ko sa'yo, Ping. check up. Kailangan ko po magpa-check up sapagkat meron po akong problema sa sinus. Putang ina ka. Dapat nga hindi ka lang sa sinus magka-problema pati sa utak eh. Dapat nga may stroke ka na eh. Tapos pag stroke mo, mga 17 years kang bedridden. Yung mata mo lang ang gumagalaw. Oh, yung hindi ka natutulog, bukas lang yung mata mong ganyan, mga 17 years. Dapat ganun po. Pati ba naman yung sinus mo, binanggit mo rito ko si Lacson, sabi ko, ang dami mong sinasabi. Pati yung sinus mo, putang ina, problema namin. So, during that time po, nagpaalam po ako na sabi ko, maybe I can go back after 2 days kasi magpapacheck up naman po ako and I will be seeking the help of my own security. Ako na lang po yung gaganap mismo at nangako po ako na babalik po ako after 2 days. But after 2 days po, ay napag-anuan po namin that for the meantime, medyo nabigla din po kasi yung mga anak ko dahil siyempre po nanibago po sa sitwasyon namin at marami pong events na nangyari. So, hindi na po ako bumalik doon. So, ang ginawa ko po, parang naputol na yung aking communication after that time. So, hindi na po ako nagbalik doon. Was he following up? Kung bakit hindi ka na bumalik? I think meron pong mga, during that time, I've got his number po. Doon sa araw na yon, nung gabi po na yon, at nagte-text po siya, kinukumusta po ako ni General. So, sabi ko naman po, okay naman ako. But after that po, I decided to reset my phone. Yeah, ang pagtataka ko lang, hindi ba nag-occur sa'yo under whose authority and in what capacity could General Torre provide security para sa iyo? Medyo nag-isip din po ako noon while ako naman po buong tiwala ko because of my spiritual advisor, yung pong yung pari po nakausap ko. So, ako naman po nag-isip din po ako mabuti doon kasi during the time po that we were talking, palabas-labas po siya at may tinatawagan. Yeah, hindi, nasa kanya na. Anyway, alam nyo, kaya lang ako interesado because scatterbat ito Ito, unreliable. Kumbaga sa aming classification, sa military, sa police, F6. No? Hindi A1, F6, pinakamababa. Na meron daw mga testigo na hinahawakan tungkol sa flood control. I don't know if my colleagues here have also heard about this sabi natin chismis. Pero very loud yung chismis na may mga hawak siyang ibang testigo. For what reason or what motive, hindi ko alam. Kaya lang ako nag-interesado when I found out that he also got in touch with you through an intermediary para mag-provide ng security sa'yo. Now that you clarified the matter, hindi naman siya persistent. Hindi naman po, Mr. Ano Chair. yan? Walang kwenta. Ano naman? Putsang ina, dapat nga, pero mas si General Torre, puta, talagang satanas din talaga eh. Kontakin mo yung magnanakaw, bibigyan mo pa ng security. Ang inasang ka pa, ganyang kalakas itong hayop na ito. O, itong hayop na ito na magnanakaw, pinuno ng mga magnanakaw sa DPWH, putya yan, ibinibenta yung mga proyekto o sa mga proponents. Tapos, putyang ina niyan. Siya pa ngayon ang gustong protektahan ni Torre, nakasanktuaryo sa simbahan. Hayop talaga ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Putang ina, wala talagang kwenta tong hearing ni Lacson. Basura talaga, walang hiya na yan. Ano pa? Oh, ito naman si Marcoleta. O yung away ni Marcoleta tsaka ni Fadulyon. Pucha, sige, banat ng banat, walang iya Institution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition.
Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga naging po, sinasagot ko problema- po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. You cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum Sino ba si Restituto? Ay, restitution. Tangin na, matagal na kayong ginawang tanga ni Marcoleta rito, pinagpipilitan nyo pa. Ay talagang mga taga-DOJ. Sige, diretso. memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po naming sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo at naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusan ng ating mga kababayan na nakikita. Ay na, hindi yun dun. Gago, hindi lang basta sa pagsosoli, puta, dapat bitayin lahat yan. Sinasabi mo para maibsan ng konti. Gago, hindi pwedeng maibsan ng konti. Kailangan, putang ina, pag may kasalanan, hindi yung pag nagsoli lang, state witness na. Ang ina nyo. Kailangan yan, kapag pagsoli, putya, lahat ng ari-arian, putang ina, kahit ari-arian ng kapitbahay, kunin nyo. Putya, pati ari-arian ng mga kabit, lahat. Putang ina niyan, lahat ng kamag-anak, kunin nyo lahat ng ari-arian yan. Tapos, pagkatapos, bitayin nyo sa Plaza Miranda. Ganun ang gusto ng taong bayan. Anong sinasabi nyo para maibsan? Gago, walang maiibsan. Ang daming namatay. Maibsan sinasabi mo. Kita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. Sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagay. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila ay makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila ay na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya?
Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganun. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganun na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanila mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. Di wala nang ano ha? Wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Anong nangyari? Wala. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa restitution. Hayop talaga tong putang ina Blue Ribbon Committee na to. Wala talagang... Wala na namang ano. Wala na namang nangyari. Ito na lang. Isa pa. Yung dalawang testigo na koneksyon sa Diskaya sa pagbili ng bahay ng Romualdez. Anong kinalaman nito putang ina to?
Ay nako, Ping Lacson, anong kinalaman ng pagbili ng bahay ni Romualdez sa South Forbes Park? Alam naman natin ang mga bahay niya yan. So ang sinasabi na konektado lang yung Diskaya sa Romualdez. Utsang inang yan. O tapos, anong mangyayari pagka ganun? Baka kasuhan na ba si Romualdez? Anak ng tinapay naman talaga. Sige nga, ano to? Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind, South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. That was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Diskaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings? Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga Ang gulo talaga. Tanginaping, ano bang ginagawa ng hearing mo? Hayop na yan. So, itong buong istorya na to, umikot sa si Carly Diskaya ang kumbaga pinaalis tong mga ito doon sa lugar dahil magmamay-ari na daw yon o nabili na ni Romualdez. At itong Carly Diskaya yung nag-process o nag-asikaso noong siguro pag settle nitong property na to. Anong bago rito? Alam naman natin na maraming bahay si Romualdez sa Sinabi na nga ni Toby Chanco yan eh. Ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto ninyo? 'Di ba? May balita na nga na 12 yung property niya diyan eh. Anong gusto niyo mangyari dito? Sinasabi niyo na si Diskaya at si Romualdez konektado nga. Di ba, nga yan eh, contractor nga ng mga Marcos yan sa sa Ilocos Norte. Diyos ko naman, konektado yan. Si mga Diskaya nga yung mga Diskaya nga yung pinatakbo ni Bongbong Marcos sa Pasig, mga tao niya yan eh. Walang yan, anong gusto niyo patunayan dito na konektado si Diskaya kay Romualdez? Konektado nga.
Kutya, ang gusto namin dito, ano ang kinalaman, malaman kung anong kinalaman ni Romualdez sa mga proyekto Ghost Project. Nang tinapay talaga. Oh. Kung ano-ano na yung mga pinagtatatanong. Diyos ko po, nasayang talaga ang oras natin dito. Hay, nako, ituloy na lang natin to sa susunod na vlog. Oh, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Oh, follow, subscribe, share ninyo lahat ng mga videos natin. Okay? Oh, suot ko yung t-shirt ni Sir Jack. Solid na solid. Ganda ng quality. Parang Balateros. Laging quality vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.